Pero sa pagkakataong ito, sangkot daw dito ang mismong bagong talagang si DPWH Secretary Vince Dizon. Sa kanyang halos 2 oras na pagharap sa media, kanina sinimulan ni Leviste ang kanyang mga pahayag sa isang presentasyon. Nanawagan kaagad siya kay Dizon na isapubliko ang lahat ng mga panibagong proyekto, mga halaga at ang mga ponente nito sa bawat distrito na ipinasok ng DPWH sa 2026 budget. Ito ay base na rin sa pangako daw ni Dizon na isapubliko niya ang mga proyektong inilagay nila sa pambansang pondo nang bigyan siya ng pagkakataong baguhin ang unang panukala. Pero sabi ni Leviste, tila hindi ito nasunod hanggang sa maipasa ang House version ng General Appropriations Bill para sa 2026. Dahil dito, hinihiling ni Leviste kay Dizon na bago sumalang sa Lunes sa budget hearing ng Senado na i-disclose o isapubliko ang mga impormasyon ng mga proyektong kasama ngayon sa panukalang pambansang budget ng DPWH. That a lot of that non-allocable budget, of which there is available data that can be disclosed, has been reported to be given in exchange for consideration. And the consequence of this system is that yung distrito na walang kickback ay nababawasan ng budget at yung distrito na may kickback ay binibigyan ng budget. Bukod dito, nais ni Leviste na ipaliwanag ni Dizon at ng ilan sa kanyang mga tauhan sa DPWH ang umano'y koneksyon daw nila sa ilang kontratista. Sabi ni Leviste, mismong sa kapwa niya kongresista narinig na umano'y nanghihingi na ng kickback ang mga itinalagang opisyal ni Dizon sa mga kontratista. Bukod pa sa impormasyong ang mga tauhan daw ni Dizon ay mga kontratista rin. Secretary Dizon or members of his team have connections with DPWH contractors. I was told by one source, some in his team are contractors. And yes, this is just what I was told. And I was told by another person that others on his team, even those who are not contractors, have been talking to contractors at may hinihingi. Bagaman hindi niya inaakusahan si Dizon, paniwala ni Leviste, may posibilidad na totoo ang kanyang mga narinig. Ito'y dahil hindi lang isaan niya, kundi halos lahat sa mga kapwa niya raw mambabatas ang nakakaalam na ng panibagong kickback sa DPWH. It would be good to ask members of Congress what they know. Because I am one out of 317. I'm sure there's many more in the 317 that know more. So I think it will be good for our country if we just all be transparent now about what we know. Sa kalagitnaan ng kanyang press conference, isang tawag ang kanyang tinanggap at kinausap sa harap ng media. Hindi niya pinangalanan kung sino ang kanyang kausap, pero inamin niyang isa daw itong mataas na opisyal sa DPWH. If you stand outside of this room when Congress is in session, you can ask every single one of them what they know. It's not only a few people in Congress that knows things about what I'm talking about. So the reason why I'm saying this, and I believe that more information will come out after I say this, is because there's so much information out there if you just ask the other members than me. Sir, yung kausap po ninyo kanina, source niyo po yun, di ba? Yan yung isa sa mga accused. Nang tanungin kung sino ang tumawag kay Congressman Leviste, ay hiniling niyang huwag nang isiwalat dahil baka hindi na raw magsalita pa sa kanya.